Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Chapter 5 verse 17. Hallelujah. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Iyoko natin ang ating mga ulo, tayo po ay dudulog sa pananalangin. O hallelujah, dakila at makapangyarihang Diyos. Muli narito po kami, O Diyos, na iyong mga tinawag, pinagpala. Nagsusumip po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, anuman ang aming nagawang pagkakasala at pagkukulang, isinusuko namin ito. Nais po namin, Panginoon, na tunay na magkaroon ng bagong buhay sa iyong dakilang pangalan. Lord, i-bless mo po, O Diyos, ang aming mga pakikinig. Upang ito ay aming maunawaan, maisapuso at maisabuhay. Makita ito sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, samahan sa oras na ito, maging hanggang sa pagtatapos, O Diyos, ikaw ang aming dadakilain, pupurihin, sasambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah! Anuman ang dalangin hiling ng aming mga kapatid na narito, maging ang makakapakinig nito, O Diyos, iyo pong ipagkaloob. Ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaunawa at nakakaalam ng bawat isa sa amin. Lord, inaangkin po namin ang iyong katugunan sa dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Maaari na po kayo magsiupo. Hallelujah. Ang ating binasa ay hinango ko po sa verse sa 2 Corinthians sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Ipagpapatuloy natin ang pagbabasa. Ito po ay kukuhanin ko mula sa verse 17 na ating binasa hanggang sa 21 para makita po natin. Na sinabi sa ating binasa, kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang datihang bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Verse 18, datapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na ipinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pakikipagkasundo. That sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo sa ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawari ipinamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran. Hallelujah. Ito po ang ating pag-aaralan.
Hallelujah. Kukuhanin ko po ito sa verse 17 na sinabi, kaya nga ang sino man na kay Kristo ay nagiging isang bagong nilalang. Pamamagatan ko itong bagong buhay kay Kristo. New life in Christ Jesus. Ang bawat tumatayo, ito po ay sila ay nagpapagamit sa Diyos upang ipakipagkasundo tayo sa Diyos. Kukuhanin ko sana ang tema natin ay pamamagatan kong reconciliation sapagkat ilang bisis binanggit dito ang reconciling, reconciled at reconciliation. At dahil dito sinabi niya sa 18, datapwat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos na ipinakapagkasundo tayo sa Kanya, rin na sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Hindi ang Diyos ang nagkulang. Ang lumayo kung di tayo. Kaya dahil dito, sa sulat ni San Pablo Apostol, ini-encourage tayo na tayo ay makipagkasundo sa Diyos. Binibigyan tayo ng comfort upang hindi tayo nag-aalinlangan, nagdududa na ang Diyos ang unang nakipagkasundo sa atin. Verse 19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. Sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Hindi ibinibilang ang kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang ministeryong ito. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, ang Diyos ang namamanhikan sa inyo sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Verse 20. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay inaring may sala dahil sa atin. Si Jesucristo ay hindi nagkasala kailanman, inaring siyang makasalanan dahil sa atin. Hallelujah! Kaya nga sa Hebreo chapter 12 verse 2, masdan natin si Jesus na sumakdal ang ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya ay nagtiis ng krus ni walang bahala ang kahihiyan. Walang bahala niya ang kahihiyan. At umupo sa kanan ng Diyos sa luklukan ng Diyos. Winalambahala niya ang kahihiyan. Ay tayo, lalapit lang sa Diyos. Nahihiya? Winalambahala ng Panginoon ang kahihiyan. Noong una mga kapatid, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga ninuno, sa pamamagitan ng mga propeta, at ngayon nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ano ang ginawa ng Diyos sa atin? Ano ang ginawa ng sanlibutan sa ating Panginoon? Alam na natin ito, pinahirapan, binayubay sa krus, pinatay, at muli siyang nabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, siya'y umakyat sa kalangitan sa Efeso. Chapter 4, verse 10, ang umakyat, ang siya namang bumaba. At nagbigay ng mga kaloob upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Verse 11, up to 12 tayo.
At pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol at ang iba'y propeta at ang iba'y mga ebanghilista at ang mga iba'y pastor at guro. Para sa ano? Verse 12, sa ikasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya tumatayo ang mga lingkod ng Diyos sa ikatitibay, sa ikalalakas na mga lingkod ng Diyos. Amen. Si San Pablo, apostol na sumulat. Sino siya nung una? Ano ang naging katatayuan niya? Ano ang kanyang pangalan? Ano ang kanyang gawi? Ano ang kanyang karakter? Siya po, mga kapatid, ay si Saulo. Bago siya tawagin ng Diyos, siya ay isang makasalanan katulad ko, katulad mo, katulad natin, Lin. Sino siya? Ano siya? Siya po isang Pariseo, isang saserdote. Ang Pariseo, ito po, ang reliyon na kung saan nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na ang sino man sa kanila ay lumalaban against sa kanilang reliyon. Kanila itong inuusig. Ibinabilanggo. Iginagapos, mayroon pang pinapatay. Siya po ay si Saulo, isang saserdo o isang Pariseo. Subalit nang tawagin siya ng Diyos, siya ay naglingkod sa Panginoon. Siya ay si San Pablo, apostol. Ano ang kanyang mga ginawa sa mga lingkod ng Diyos? Gayon na lamang ang kanyang pasasalamat. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Isa siyang mamumusong, verse 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapasakdal sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. 13. Bagamat nung una ako'y naging mamumusong at mangusig at mangalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkakaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ano siya noon? Injurious, persecutor, blasphemer. Bakit? Sa kawalan ng pananampalataya, katulad ko, katulad mo, mamumusong, mangusig. Subalit, nang siya'y tawagin ng Diyos, kapatid, siya'y naglingkod. Gayon na lamang ang kanyang pagpapasalamat. Yan ang naging kalagayan ni San Pablo, apostol. Nang tawagin siya ng Diyos, isa siya sa mang-uusig. Kung kilala po natin si Esteban, isa po siya sa nagbantay ng mga damit ni Esteban nung siya ay pagbabatuhin. Sa Acts chapter 9, verse 1, kung makikita po natin ang Acts chapter 9, verse 1, datapuat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Verse 2, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinaguga. Sinaguga. Ito yung mga pinagpupulungan. Upang siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan. Ito yung mga nasa Panginoon.
maging mga lalaki at babae ay kanya silang dinadalang gapos sa Jerusalem. Dinadalang bihag, gapos. Ano ang ginawa niya? Humingi siya muna ng sulat sa mga saserdote. Dahil siya ay isang iskriba pariseo. Verse 3. At sa kanya'y pagdakay ay nangyari siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Nung malapit na siya sa Damasco dahil uusigin niya ang mga lingkod ng Diyos. Verse 4. At siya'y nasubasub sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Bakit mo ako pinag-uusig? Sinabi ng Panginoon, verse 5. At sinabi niya, Saulo. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Verse 6. Ngunit magtindig ka, di ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Nakatagpo ni Saulo ang ating Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon? Pumunta ka sa bayan at sasabihin sa iyo ang dapat mong salitain. At ang Panginoon ay kinausap ang isang lingkod na si Ananias. Ang sabi rito, verse 10 tayo, chapter 9, verse 10 ng Acts. Ngayon nga may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangan tinatawag na Matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo. Ang lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya nananalangin. Ano ang sabi ni Ananias? Panginoon, marami na akong narinig sa taong yan. Kaya nga siya napadamascos upang usigin ang iyong mga lingkod. Ano ang sabi niya? Verse 15, datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat sa isinlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at sa mga anak ni Israel, sapagkat sa kanya'y aking ipapakilala kung gaano karami ang mga bagay na dapat niyang tiisin dahil sa ating pangalan. Ang bawat lumalapit, sumusunod sa ating Panginoon, kailangan mayroong pagtitiis. Nagtiis siya sa kanyang pangalan. At si Ananias ay pumunta. At pagdating sa verse 18, pinatong ni Ananias ang kanyang mga kamay. At pagdakay nalaglag mula sa kanya ang mga mata, ang mga parang kaliskis. Verse 18 tayo. At tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Remember, binautismuhan. Verse 20. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinaguga na si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Mula sa pagiging persecutor, injurious blasphemer, humingi siya ng sulat sa sinaguga sa pamamagitan ng mga saserdote. Ngayon, bumalik siya sa sinaguga. Upang ano? Itanyag niya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. New life in Christ Jesus. Hallelujah. Siya na ngayon ang dating
mang-uusig, siya ngayon ang inuusig. Yan ang naging kalagayan ni Pablo, ni San Pablo. Dito na tayo kay Pablo. At makikita po natin dito, isa siya sa umusig sa ating Panginoon. At itinanyag niya na si Jesus ang anak ng Diyos. Gayon din naman si San Pedro Apostol. Nang siya ay nangaral in Acts chapter 2, verse 36 to 39. Nang nangaral si Pedro at ang mga apostol, ano ang sabi? Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na iyong ipinako sa krus. Bakit ipinako sa krus? Dahil sa kawalan ng pananampalataya, verse 37. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Gayon din naman si San Pablo Apostol, Panginoon, ano ang gagawin ko? Pumunta ka sa bayan. Verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo. Mayroong bautismo. Ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan ang mga nakakilala, sumusunod sa ating Panginoon ay magpabautismo. Para sa mga baguhan, bisita. Kapatid, ini-encourage ko kayo. Hindi ito sa pamamagitan ng relihiyon. Ipinapahayag namin dito ang pakikipagrelasyon sa tunay at buhay na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang unang hakbang na ginawa ni San Pablo, kapatid ko kay Kristo, sinunod ang lingkod ng Diyos, nagpabautismo. Kaya niya ito nagawa dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya nagawa ng mga nakapakinig kay San Pedro Apostol. Ano ang gagawin namin? Nabagbag ang kanilang mga damdamin, ang kanilang puso. Ano ang dapat namin gawin? Pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan at mapagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Kapatid ko kay Kristo, ini-encourage ko kayo, lalo na sa mga di pa nabautismuhan, marahil nabautismuhan tayo ng mga sanggol pa tayo, subalit mga kapatid, yun ay hindi natin alam dahil tayo walang muang. Ngayon, nalalaman natin ang salita ng Diyos. I encourage nyo, magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo upang ipagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. Hallelujah! Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Yan ang pagpapakilala sa atin ni San Pablo. Nagpabautismo siya. Balikan natin ang ating binasa o sa verse 2 Corinthians 21. 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa Kanya'y katuwiran. Galatians 3:13. Okay. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo.
na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Naging sumpa siya sa atin. Kaya nasa halip na ikaw at ako ang isumpa. Ang pahirapan, ibayubay sa krus. Siya na. Hallelujah. Bakit? Lahat tayo ay nagkasala. At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, nariyan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Sa pamamagitan ng mga sugat, nagsigaling tayo. Hallelujah. Tingnan uli natin ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Di ba binasa natin ang Hebreo chapter 12 verse 2? Tingnan uli natin. Wilan ang bahala ng ating Panginoon ng kahihiyang. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sumasakdal ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross ni walang bahala ang kahihiyan. Tayo, nahihiya tayo. Winalang bahala ang kahihiyan. Hallelujah. Yan si San Pablo Apostol ang sumulat. Mga kapatid, na dati si San Pablo Apostol dahil sa kawalan ng pananampalataya, kaya nagawa. Yan ang testimony niya. Kapatid, nais ko rin na magbahagi sa inyo kung bakit po ako tumatayo rito na naging matapang na magsalita sa inyo. Walang ikinakatakot si San Pablo Apostol maging kahit na siya ay usigin. Nakaranas si San Pablo Apostol na usigin. Ibilanggo. Hallelujah. Way back, tandang-tanda ko pa, July 21, 1991. Siguro, wala pa ang mga youth. Wala pa ang ilan sa inyo. 1991 na ako'y tinawag ng ating Panginoon. Nakadalo po ako ng Life in the Spirit Seminar 3 days. Nung naroon pa yung tinatawag na charismatic movement. 3 days life in the Spirit. Sa oras, natapos ko yun araw-araw, tuwing hapon. Nung magtatapos na linggo, mga alas 7, sa oras ng pananalangin, kabuuan ng pananalangin, dahil tinuruan kung paano manalangin at magsisi. Gayon na lamang, kapatid, kahit ito'y ulitin kong ipagpatotoo, minsan lamang ako magpatotoo patungkol dito. Alam ko noon nakaupo ako sa katulad ng inyong upuan. Kaya lang ang inupuan namin noon, yantok. Napakarami kami. Uway, yung yantok, yung stool na yantok, may sandalan. Nang nananalangin, biglang kumislap sa akin ang napakatinding liwanag. Hindi ko mawari ang liwanag na puno ang pinagdadausan. Habang nananalangin, nalaglag po ako sa upuan. Nanalangin, humingi, nagsisisi. Biglang narinig ko na lamang, nung makita ko pa ang liwanag, tinawag ang aking pangalan. Nang tawagin ang aking pangalan, ano ang sabi ko?
Lord, nandito ako, patawarin mo ako. Patuloy akong nananalangin mga kapatid, doon ko po naranasan ang tinatawag na pagsasalita ng ibang wika, gift of tongue. 1 Corinthians chapter 14 verse 2, ang nagsasalita sa ibang wika ay hindi sa tao nakikipag-usap, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Yun ang aking idinadalangin. Romans 8:26. Hindi tayo marunong ng manalangin ng wasto. Mabuti na lang ngayon, natuturoan tayo ng manalangin. Ako noon, Lord, patawad. I'm sorry, Lord. At gayon din naman ang Espiritu at tumutulong sa atin, sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng narapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga paghibik na hindi maisaysay sa pananalita. Doon ko naranasan ang mag-give of tongue. Ako pala ay nakikipag-usap sa Diyos. Nandoon ako, nakalupasay, nakadapa. Katulad ni San Pablo Apostol, lang natapos ang pananalangin, kapatid. Inakay na lamang ako, brother. Tapos na ang ating pananalangin. Di ko mawari ang aking naranasan. At ako ay nagpatuloy at nagpatuloy. Kapatid, yun, nung makita ko po ang sulat ni San Pablo Apostol sa ating pinag-aaralan, nang siya'y tawagin ng Diyos, Saulo, Saulo, bakit mo ako hinusig? Sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus. Bakit, mga kapatid? Noong time na yon, ako'y namumuhay sa isang makasalanan. Hallelujah! Hanggang sa ngayon, kapatid, kapag naalala ko yan, ako po ay napapaluha. Hindi ito emosyon. Ito ay tears of joy. Galak na galak ako kapag nababasa ko ito. Hallelujah! Sapagkat katulad ko na sa kumunoy, nasa putik. Katulad ng isang basahan ay hinango, lilinis, hinugasan, at pinagpala ng kanyang banal na dugo. Hallelujah! Hallelujah! Ganon po ako noon. Hallelujah. Minsan hindi natin ito nalalaman. Bakit ganon na lamang mga pangitain? Kung ang ating apostol, ang ating Pastor Ryan, napakinggan natin ang kanyang mga patutuo. Kung paano siya nakakita ng pangitain at dinaganan siya ng apoy sa kanyang dibdib at inangat siya. Yan ay panawagan at pangitain ng Diyos. At ako, gayon din kay San Pablo Apostol. Kaya, nung makita ko yan, ako'y nagsaliksik. Ako'y sumunod. Kahit saan mga prayer meeting noon, mga time na yon, ako'y dumadalo. Gusto ko lamang sumunod at matuto. Kayo, ini-encourage ko kayo, magpatuloy lamang tayo. Amen. Hallelujah. Dahil noon, kapatid, kinakaibigan ko ang sanlibutan. Namumuhay ako ng isang makasalanan. Kapag kinakaibigan natin ang sanlibutan, naging kaaway natin ang Diyos. James 4:4, ito ay binahagi na sa atin ng ating kapatid, Brother Ryan. Santiago 4:4. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipag-ibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Noon ako'y nangangalunya. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 15 up to 16. Basahin na lamang natin para madali tayo.
Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ng mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. 16. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita, ng laman at ang masamang pita ng mata, at ang kapaluluan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Dito tayo mahina. Noong time na yon, nang ako'y tawagin ng Diyos, hallelujah, manglalasing, mamamabae, mangangalon niya. Subalit, nang kausapin ako ng Diyos, kapatid, ako po ay nagsusumikap. Napakahirap. Nandoon ang pagtitiis. Magpatuloy lamang tayo, kapatid, upang makita po natin. Sinabi nga sa Romans 1:17 to 18. Ibi-verse to verse na lang ito. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng pananampalataya, the just shall live by faith. Paano natin sasampalatayanan kung hindi natin siya nakikilala? Kung walang nangangaral, kaya nandito kami upang mangaral, upang kayo'y sumampalataya. Hallelujah. Romans 10, verse 17. Hallelujah. Kaya Romans 10:17. Makikita po natin, kaya ang tama ba? 10:17. Kaya't ang paniniwalay ng gagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Kristo. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Makinig at makinig. I encourage nyo, lalo na sa mga baguhan. Kapatid, faith is cometh by hearing and hearing by the word of God. Patuloy lamang tayo. Hallelujah. Yan po ang naganap sa akin. Nagsaliksik, nagpatuloy sa pakikinig. Si San Pablo Apostol ay naranasan ito. Mula nung maranasan ito ni San Pablo Apostol, tuloy-tuloy na siya. Hallelujah. Matapos natin mapakinggan ang mga salita dito, maging sa iba't ibang mga pangangaral, kapatid, kung hindi natin ito gagawin, susundin, walang kabuluhan ang lahat. James chapter 1 verse 22. Santiago chapter 1 verse 22. Datapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Huwag ka lang makinig. Kung hindi mo naman ito isa sa buhay, isa sa puso. Bakit? Hindi ako nagsasabi. Dinadaya mo ang iyong sarili. Matapos mong mapakinggan, isa buhay, isa puso, gawin at sundin. Amen? Hallelujah. Sundan natin sa verse 26, sister. Ganon ding, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relyoso, maraming relyoso, samantalang hindi nagpipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Yes, relyoso ako. Subalit, relyoso ka.
Kristiyano ka ba? Kapag nakikinig tayo, isabuhay natin, hindi isang pagiging religyoso lamang. Kailangan ng Diyos ang maging totoo kang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Kaya nga, noon, kapatid, hindi tayo nakapagpupuri sa Panginoon. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Hindi natin mabigkas ang praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Hindi natin alam. Nung malaman na natin na ito ay nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, mamaya magagawa natin sa ating praise and worship, pagpalakpak tayo, kung ano ang ginagawa dito, gawin natin. Hallelujah. Kaya nga, kapag nakikita natin ang mga pupunta sa church, tinanong natin, saan kayo pupunta? Magsisimba. Ang pagpunta sa simbahan ay pagsisimba. Subalit kapag nandito na sa church, ang gagawin hindi lamang magsimba, kundi sumamba. Kung ano ang ginagawa dito, pakikinig ninyo, ito ay isang pagsamba. Mamaya aawit tayo. Mamaya may magpapatutuo dito. It is an act of worship. Kung ano ang ginagawa natin dito, gawin natin. Sumamba tayo. Hindi katulad ng nasa labas, nasa church, anong ginagawa? Nagsisimba lang. Bakit? Nasa loob ng simbahan, nagkikwenta. Di ba? Yun ang mga nanay sa church, sa labas. Ano kaya ang aking bibilhin mamaya? Bayaran ng kuryente, bayaran ng ilaw, bayaran ng tubig, baon ng anak ko. Anong mabibili nito? Mamamalingki pa ako. Ano? Nagkikwenta. Hindi sumasamba. Nagsisimba ka lang. Pag gayon ang iniisip mo. Kaya nais ko na ituon ninyo ang inyong pakikinig sa salita ng Diyos bilang pagsamba, hindi lamang pagsimba. Amen? Hallelujah. Sabi nga sa Romans 12, verse 2, ialay ninyo ang iyong buhay ng karapatan pagsamba. Hallelujah. Kaya tuturuan ko kayo. Mayroon tayo ditong before, pakibasa nyo na lang, before, during, and after. Number 1, before. Kailangan prepare tayo. Before preparation. Kahapon pa lang, kagabi pa lang, kailangan prepare na tayo. Namalansa na tayo, alam na kung ano ang isusuot natin. Preparation. Para pagdating ng umaga, prepare tayong pumunta sa church. Kailangan nakahanda na ang lahat ng bagay. Di ba? Brother, ito'y tasang kamay, brother. Yan, bagong kapitbahay namin yan. Katulad ko, magsasaka. Kapag sumasakay yan sa traktor, maging sa truck, halos di na makita dahil maliit, di ba? Baba na, brad. Ang magsasaka, mga kapatid ko, kay Kristo, linilinang ang bukirin, tinatraktor, hinahantraktor, linilinis kung ano-ano pa, upang kapag ito'y naayos na,
Nalinis na, nakahanda na, sinasabugan ng binhi, malayang nakakatubo ang binhi. Ang ating puso ay ang bukirin. Ang salita ng Diyos, yan ang binhi na kailangan tanggapin mo. Ito ay tumubo sa iyong puso. Kayo ang magsasaka, ako'y isang magsasaka, ako'y nagtanim noong makaraang buwan. Hallelujah. Matapos itong tumubo, kapatid, kailangan ito'y bantayan. Bakit? Maraming piste, maraming maninirang damo. Bisitahin nyo yung ko ngayon. Maraming walang laman. Bakit? Napag-cool, brother. Di ba? Dahil, bakit? Hindi ko nabantayan. Marahil marami pang damo. Sabi ko nga, ano kaya kung pabayaan ko na lang ito? Kung pababayaan ko ito, hindi ito makapagbibigay ani sa akin. Ibig sabihin, hindi ito makapagbibigay kaluguran. Kapag marami kang ani, kapatid, matutuwa ang may-ari ng saka. Kaya, kailangan ihanda natin ang ating sarili. Hallelujah. Una, before preparation. Di ba ang sundalo? Wala kasi si Ip-Ip. Ibilang ko na rin isang sundalo. Nasa bakasyon. Nasa bakasyon, tinawagan. Yes, sir! Pumunta dahil may seminar. Laging handang sumunod. Amen. Gayon po ang bago, kailangan prepare tayo. Ano naman ang pangalawa? During. Kailangan during participation. Kung ano ang ginagawa natin dito, mag-participate tayo. Aawit ka rin. Aleluya, aleluya ka rin. Palakpak ka rin. Makinig ka ng maigi. Yan ang participation. Tingnan mo, yung mga choir natin, naghanda yan before. Ngayon, nag-participate. Mamaya, may magpapatuto, may aawit, song, offering. Yan ang participation. Kayo na mga nakikinig, nagpa-participate kayo. Nakikinig pa kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Before, during, and after. Ano naman ang pangatlo? After. Dito po mga kapatid, ang application. Apply. Practice. Kung ano ang inyong napakinggan, i-practice ninyo. Na dati hindi kayo makapagtaas ng kamay. Ngayon, practice nyo, itaas ninyo ang kamay, pumalakpak kayo. Gayon. Mag-participate kayo. I-apply ninyo kung ano ang inyong pakinggan. Sabi nga doon sa ating binasa sa James chapter 1 verse 22, matapos ninyong mapakinggan ang salita ng Diyos, ito ay inyong sa buhay, isa puso. Baliwala kung hindi niyo ito isa sa buhay, isa sa puso. Si San Pablo Apostol, mga kapatid, naranasan ito, sunod-sunod na ang kanyang pagtitiis. Nasubukan niya na siya'y mabilanggo. Igapos, masira ang barko na kanyang sinasakyan. Subalit, nagpatuloy siya. Gayon din si San Pedro Apostol, mga kapatid. Siya'y nabilanggo. Nang siya'y mabilanggo, kapatid, dahil sa salita ng Diyos, magalak ang kanyang puso sa loob ng bilangguan. Nakabilanggo na, gagalak pa. Kapatid, ang kagalakan ay dala-dala natin. Kahit ikaw ay nasa bilanggo, nasa kahirapan. Walang maisaing. Kung ano pa man, nahihirapan sa buhay. Kapag si Kristo ay nasa iyong puso, may kagalakan.
Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Si San Pedro Apostol, mga kapatid, nang siya'y nasa bilangguan, umaawit siya ng mga salmo ng mga imno. Nang siya'y umaawit, nabuksan ang mga pintuan at ang mga tanikala ay nakalag. Malaya siyang nakalaya. Subalit ang sabi ng bantay bilangguan, natakot, nagtangkang magpakamatay. Ano ang sabi ni Pedro? Nandito kami! Nandito kami. Huwag kayong magpapakamatay, nandito kami. Kapatid ko, kay Kristo nasa loob ng bilangguan nakapagligtas ng buhay. Isang bilanggo, nakaranas ng paglaya dahil nandoon ang lingkod ng Diyos. Ikaw, tayo, nakabilanggo lamang sa suliranin sa problema. Mayroong anak na suwail. Hirap sa buhay. Kung ano-ano pa. Doon na nagpagapos. Kapatid, huwag kang magpapagapos, huwag kang magpapabilanggo sa mga suliranin ng buhay. Kailangan kapag si Kristo ay nasa sayo, mayroong kagalakan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan natin ang ating Panginoon. Na kapag tayo ay naging isang mananampalataya, Kristiyano, kailangan tayo'y maging ilaw ng sanlibutan upang marami ang makapagpuri kapag nakita ang iyong ilaw, magliliwanag ka, magbibigay silang ng kapurihan. Mateo 5:16. We are the light of the world. Ay kung ikaw ay isang Kristiyano, lumiwanag nawa gayon ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatin ang iyong amang nasa langit. Hallelujah! Kapag makita na ikaw isang mananampalataya, uy, kay saya naman nung kapatid na yon kahit mahirap. Yes! Ganun pala ang nagagawa ng isang Kristiyano na dumadalo sa sa church nila dahil dito at kanilang luluwalatin ang iyong Ama na nasa langit. Woo! Sa pamamagitan natin, hindi yung, Kristiyano ka pa naman, ganun ka? No! Kailangan tayo ang maging ilaw ng sanlibutan. Si San Pablo, balik tayo kay San Pablo. Ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang sinabi? For me as to live is Christ, to die is gain. Who can say that? Sino makapagsasabi ng ganon? Sa akin ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit nasabi ito ni San Pablo Apostol? Hallelujah. Filipos 1:21. Bakit nasabi ito? Sa akin ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit? Masasabi ba natin yan? Bakit ito nasabi ni San Pablo Apostol? Tingnan natin ang verse 20 muna para makita natin. Kaya na ito ay sumunod sa 20. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa. Kaya pala may paghihintay, may pag-asa. Na sa anumay hindi ako mapapahiya. Kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Ano ang dati kanya? Sa kanya, injurious, persecution, blasphemy. Gayon din naman, ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o kamatayan. Dahil pala siya may pag-asa. Ano ang pag-asa mo? Hallelujah! Kaya nasabi niya,
As for me, to live is Christ, to die is gain. Sapagkat sa akin, ang mamatay ay si Kristo, ang mabuhay ay pakinabang. Bakit? Ano siya dati? Balikan natin ang 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 13. Verse 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y ilinagay sa paglilingkod sa Kanya. 13. Bagamat nung una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginagawa ko sa di pagkakaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Kapatid, yung mga nagawa natin nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi ka pa nakakakinig ng salita ng Diyos sa Panginoon, kapatid, ay baliwala yon. Ngayon, na nakapakinig ka ng salita ng Diyos, kapatid, sumampalataya ka na. Katulad ni San Pablo Apostol, ngayon ay dadakilain ko si Kristo. Mamatay man ako o mabuhay. For me, to live is Christ, to die is gain. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Naging dedication, devoted si San Pablo Apostol. Dedicated, devoted. Ano ang nangyari sa kanya? Dedicated siya, devoted siya sa kanyang reliyon. Dati mang-uusig, inuusig niya. Ngayon, siya naman ang inuusig at siya naman ang napatayin. Dati siya'y mamamatay tao. Ngayon, siya naman ang papatayin. Kaya, subalit kailanman, hindi siya natinag. Bakit? Mayroong hinihintay na reward. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Basahin na lamang natin. Ang oras ay hindi magpapaintulot. 5 minutes na lang ako. Sapagkat ako'y inialay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Verse 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. 8. Buhat ngayon ay nalatahan sa akin ang putong ng katuwiran. Putong na ibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Hukom siya. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat naman na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Hinahangad ba natin ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pagpapakita? Sabi ni San Pablo Apostol, hindi lamang ako, kundi yung mga naghihintay din naman at naghahangad. Hallelujah. Reward, kapatid. Ano ang reward? Revelation 22 verse 12. Ako'y paparito. Pahayag. 22 verse 12. Narito ako'y madaling pumaparito at aking gantimpala ay nasa akin. Babalik ang Panginoon. At ang kanyang gantimpala ay dala-dala niya upang ibigay sa mga nagtagumpay. Upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa sa inyo sa kanyang mga gawa. Hallelujah! Kaya napakaganda yung ipinaawit sa atin na sa buhay na ito, may kahirapan tayo, naiinitan tayo, nagugutom, nasasaktan, subalit pagdating ng araw, kapatid, aalisin ng Diyos ang kahirapan na yan. Ang mga luha na pumapatak sa inyong mga mata, wala nang paghirap, wala nang pagtangis, ang lahat na yan ay naparam na. Reward, hallelujah, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay nagiging
isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ligtas tayo. Subalit, kapatid ko kay Kristo, sinasabi natin na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi naman nagbabago ang ating mga buhay. Huwad tayo na nagsasabi ng ganon. Kailangan ito'y makita sa ating mga pamumuhay. Amen? Kaya, titingnan ko lang, last verse, ito. Ito yung ikinot sa atin ng ating kapatid, Brother Alex. Hebreo 3:7-8. Panghuling talata. Hebreo 3:7-8. Basahin natin. Gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang iyong mga puso na gaya ng pagmumungkahi, gaya ng araw ng pagtukso sa ilan. Kapag narinig ninyo ang tinig ng Panginoon, huwag pagmatigasin ang inyong puso. Ulitin natin yung James 1:22. Hallelujah. O tingnan muna natin yung verse 19. Hebreo 3:19. Hebreo 3:19. O basahin muna natin uli ito. Tapos sunod natin yung verse 19. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang iyong sarili. Yung sa Hebreo 3:19. At nakita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito yung mga ilinigtas ng Diyos mula sa Ehipto. Dinala sa promised land, nahulog. Bakit? Hindi iningatan ang kanilang pananampalataya. I encourage you, brother, ingatan natin ang ating pananampalataya at inuulit ko, kapatid, si San Pablo Apostol ay nagpabautismo. Yung mga inaralan ni San Pedro, ano ang gagawin namin? Pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ako, nung makilala ko ang Panginoon, ilang taon ako bago nagpabautismo. Ang nagbautismo sa akin ay ang ating kapatid, Brother Ryan. Dahil nakita ko na kailangan ang bautismo upang ipagkaloob ang banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Iyuko natin saglit ang ating mga ulo. Panginoon, salamat po sa mga salita na aming napakinggan. Lord, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, ng iyong abang lingkod, Lord, binahagi sa amin kung paano ka, San Pablo Apostol, nagkaroon ng bagong buhay. Panginoon, kung paano mo siya tinawag, Lord, mula sa lusak ng kasalanan, Lord, Panginoon, ganon din ako, Lord, nakapamumuhay ng dinaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako, Lord, na makapamuhay, Lord. Makapagbagong buhay, Lord. Ako na nakakilala na sa iyo, Lord. Kaya naman pala nagawa ko yun, Lord, dahil sa kawalan ng aking pagkakilala at pananampalataya sa iyo. Panginoon, nakilala na kita, Lord. Dalangin ko, Lord, tulungan mo po ako. Nais ko na magsumikap na makasunod sa iyo. Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaalam kung ano ang aking mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Patawarin mo po ako, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord God, na makapagsisi. Nais ko, Lord God, na maging kabahagi ng iyong iglesia. Lord, ako, Lord, na nais na naranasan ang iyong masalita, nais ko na magpabautismo katulad ni San Pablo.
Lord, salamat sa iyong mga salita, sa iyong biyaya at pagpapala. Panginoon, anuman ang aking mga dinaranas ngayon, itinataas ko ang lahat ng ito sa iyo. Tulungan mo po ako, Lord, ng papagtagumpayan ang lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat ay magsabi ng Amen.